Isang mapagpalang araw sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isa sa mga makasaysayang lugar dito sa ating bansa, ang Intramuros. Ang Intramuros ay isa sa mga makasaysayang lugar dito sa Pilipinas na matatagpuan sa Maynila. Naging makasaysayan ng Intramuros dahil ito ang naging sentro ng pamahalaang Kastila sa Pilipinas sa loob ng mahigit 300 taon. Nagsilbi rin itong puso ng politika, militar, relihiyon at edukasyon. Naging tahanan ng mahalagang institusyon tulad ng Manila Cathedral at Fort Santiago, kung saan ikinulong si Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani ng Pilipinas. At saksi rin ito sa mahalagang pangyayari mula sa pag-aaway ng mga lokal na pinuno at Kastila hanggang sa matinding pinsala noong World War II. Kaya ito ang World City ng Manila. Itinayo ang Intramuros ng mga Kastila noong ika-16 na siglo, simula pagkatapos ng 1570 bilang isang fortified city at ang sentro ng pamamahala sa Pilipinas, na may pagtatayo ng mga pader at iba pang estruktura tulad ng mga simbahan at pamantasan na nagpapatuloy sa sumunod na mga siglo, partikular sa ika-17 at ika-18 siglo. Ang Intramuros ay mayroon ring mga makasaysayang lugar o historical sites at museum. Ito ay ang Fort Santiago, San Agustin Church and Museum, Manila Cathedral, Casa Manila, Rizal Shrine, Museo de Intramuros, at Bahay Chinoy. Magbibigay rin tayo ng mga kaalaman sa mga lugar na nabanggit dahil kasama ito sa mga makasaysayang lugar na matatagpuan natin sa Intramuros. Una, ang Fort Santiago. Ang Fort Santiago ay isang makasaysayang muog sa Intramuros, Manila na itinayo ng mga Kastila noong ika-16 na siglo para protektahan ang Maynila. Nagsilbi rin itong tanggulan, bilangguan at kuta ng mga militar kung saan naging huling kulungan ni Dr. Jose Rizal bago ang kanyang pagbitay. At naging mahalagang lugar din sa World War II na ngayon ay isang museo at sikat na destinasyon na nagpapakita ng kasaysayan ng Pilipinas. Ipinagawa ito ni Miguel Lopez de Legazpi noong taong 1571. Pangalawa, ang San Agustin Church. Ang San Agustin Church sa Intramuros, Manila ang pinakamatandang simbahan sa Pilipinas, na nagsimula ang konstruksyon noong 1587 at natapos noong 1607 at nakatayo sa lugar ng dalawang naunang simbahan na nasunog. Ang San Agustin Church sa Intramuros ay ginawa sa ilalim ng pamamahala ng mga Augustinian Friars na pinangunahan ng arkitekto na si Juan Macias. Katlo, ang Manila Cathedral. Ang Manila Cathedral ay may mahaba at mayamang kasaysayang bilang punong simbahan ng Maynila. Itinayo noong 1571 bilang simpleng parokya at naging katedral noong 1581 at paulit-ulit na nawasak at itinayong muli dahil sa mga lindol, bagyo at digmaan kabilang ang World War II. Kaya ang kasalukuyang estruktura ay ang ika-8 bersyon na inalaan noong 1958. Kaapat, ang Casa Manila. Ang Casa Manila ay isang living museum sa Intramuros na nagpapakita ng buhay ng mga mayamang pamilya noong huling bahagi ng Spanish colonial period sa Pilipinas, partikular noong ika-19 na siglo. Itinayo ito noong 1980 sa ilalim ni Imelda Marcos batay sa disenyo ng lumang San Nicolas House sa Binondo at nagtatampok ng bahay na bato architecture na puno ng European at Chinese furniture na nagpapakita ng karangyaan ng panahon. Panglima, ang Rizal Shrine.
Ang Rizal Shrine sa Intramuros ay isang museo sa loob ng Fort Santiago na nagpupugay kay Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas, na nagtatampok ng kanyang mga personal na gamit, orihinal na manuskrito, libro at sining. At sa mismong gusali kung saan siya gumugol ng kanyang huling gabi bago bitayin, kasama ang pagpapakita ng mga labi ng kanyang huling tula, ang Mi Ultimo Adios. Ito ay isang mahalagang lugar na nagpapakita ng kanyang buhay, pag-iisip at mahalagang papel sa kasaysayan ng Pilipinas, na may mga display tulad ng kanyang mga pagong mula sa dapitan at ang sikat na oil lamp na pinagtataguan ng kanyang tula. Ang Rizal Shrine sa Intramuros na matatagpuan sa loob ng Fort Santiago ay mahalaga dahil dito ikinulong si Jose Rizal bago ang kanyang pagbitay. Nagtatampok ng kanyang mga gamit at ang bronze footprint na nagpapakita ng kanyang huling lakad na sumasalamin sa kabayanihan at kasaysayan ng Pilipinas sa panahon ng Kastila at World War II. Pang-anim, ang Museo de Intramuros. Ang Museo de Intramuros ay isang ecclesiastical museum sa loob ng Intramuros, Manila, na nagpapakita ng kasaysayan ng Katolisismo at sining relihiyoso ng Pilipinas mula sa panahon ng kolonyal na Espanyol hanggang sa pagusbong ng kulturang Pilipino sa panahong ito, gamit ang mga koleksyon ng religious art, eskultura, kasangkapan at mga artifacts na ipinapakita sa muling itinayong San Ignacio Church at Mission House. Dito makikita kung paano isama ng mga Pilipino ang impluwensya ng dayuhan sa kanilang sariling pagkakakilanlan sa pamamagitan ng sining. Panghuli, ang Bahay Chinoy. Ang Bahay Chinoy, ang Museum of Chinese in Philippine Life, ay isang museo sa Intramuros na nagdedetalye sa kasaysayan ng mga Chino sa Pilipinas, mula sa kanilang sinaunang kalakalan at pamumuhay hanggang sa kanilang mahalagang ambag sa lipunan at kultura ng Pilipinas, gamit ang mga diorama, artifacts at mga kwento upang ipakita ang kanilang mga hirap, tagumpay at pagkakaisa sa mga Pilipino. Itinatag ito ng kaisa para sa kaunlaran noong 1979 upang ipakita ang mayamang pamana ng mga Chinoy o Chinese. Ayan ang mga detalye at dahilan kung bakit kasama ang mga lugar na ito sa mga naging makasaysayang lugar sa Intramuros. Bago matapos ang video na ito, hayaan niyong ipakita ko sa inyo ang kaibahan ng Intramuros noon at sa ngayon.